yun, next pagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Dahil sinabi, pag hindi po tayo sumasampalataya sa Kanya, ay magiging firish, mawala, at walang eternal life. So, ang key po dyan talaga si Jesus Christ. Lahat-lahat, mga kaibigan. So, kailangan natin malalaman ang tungkol kay Jesus Christ. Huwag po natin siyang itakwil na kagaya po ng iba, mga kaibigan. Dahil isa po talaga akong magpatotoo how Jesus Christ isa po talaga ako magpatotoo na hindi po sinasabi ko na hindi mawawalang bisa, mawawalang halaga ang pagbago niya sa buhay ko. Ikikwento ko ang tungkol sa ginagawa niya. Ikukwento ko, hindi kahit saan ako pupunta or basta may chance ako na ikukwento ko at saka sa June 9 po, meron po akong live stream. Mahaba po ang live na yan. Mahaba po ang live na yan dahil magkukwento po ako ng testimony ko from the beginning kung paano po nangyari yung pagbabago ng buhay ko sa spiritual na bagay para po maunawaan ninyo kung bakit ito nagsasalita ako sa salita ng Diyos. Itong pagsasalita ko ng Biblia ay hindi ko po kagustuhan, sa totoo lang, at syempre binigay, gift, no? It's a gift. Hindi ko rin naman masabing na ano ba yun, yung talagang syempre may choice yan choice. Tinanggap ko yung gusto ng Diyos na ito magsasalita siya, hindi naman yung parang pinupwersa, na dahil inutos sa akin para ipagkalat kaya susundin ko. Hindi yung force na gano'n, kundi ang dami po sa una-una talaga sa pagpasalamat sa Kanya. Yeah, gratefulness. Kaya, and then, yun po talaga ang una-una. Yung gratefulness ko po talaga sa Diyos. Kaya, yun po. Kahit walang makikinig, pero ito po, sasabihin ko pa rin. Sorry talaga kasi nakirin ako. Sorry ka. Sorry. Pasensya, sabi ko, Lord, pag magsasalita ako ng tungkol sa'yo, ayokong umiyak. Kasi, di ba, pag nagte-testimony tayo tungkol sa Diyos, ay napapaiyak tayo Bakit? Dahil sa sobrang grateful, sa puso na nagsasalita tungkol sa Diyos, sobrang grateful. Kaya mapapaiyak dahil sa karanasan na ginawa ng Diyos sa buhay ko, na kung wala siguro siya ngayon, ay kung hindi ko siya natagpuan, hindi niya ako natagpuan kasi ligaw ako, kung hindi niya ako natagpuan o hindi ko siya nakita, o hindi kami nagkatagpong dalawa, siguro kung sinunod ko yung kaaway niya, wala na ako ngayon, mga kaibigan. Dahil nung panahon na yon ay talagang grabe na po talaga yung kung gaya ng iba na nagluluklok na lang sa sulok, no? Ayaw nang lumabas, ayaw nang kakain. Sabi, mawawalan ka ng gana niyan pag once na you are distress, yung mga ganong feelings. Pero nandyan talaga ang Panginoon. So, sobrang grateful ko sa Kanya. Kaya hanggang ngayon, hindi ako nawawala ng pag-asa na kahit minsan
ay yun po na minsan na ano ako na I feel down. Pero yan, pag magbabasa talaga tayo ng salita ng Diyos, yun po ang nagpapalakas ng ano. Minsan narinig ko rin sa mga kaibigan na ganyan. Kaya talagang God is alive. Gumagamit po siya ng mga tao. Sa totoo lang, ang word ni Lord ay para sa akin ay sobrang malakas po talaga. Kasi kung paano na-encounter ko ang Diyos, word for word. So, minsan, na-alarm ako sa word na natanong ko, Lord, ikaw na ba yan ang nakausap ko? Pero, ay hindi pala tao. So, ko na, ay, gumagamit lang pala si Lord ng tao para marinig ko ang boses niya. So, yun po mga kaibigan ang aking marami akong mga experience na gusto kong isi-share sa inyo para po kayo po ay magkaroon din po ng kaliwanagan or sana po ay magkaroon na kayo ng pag-interest talaga, deep searching about God. At siguro